Welcome sa Tinagalog Novela. Dito, matutunghayan mo ang mga kwentong puno ng misteryo, kilig, at matinding eksena. Mga istoryang hango sa imahinasyon, para sa inyong aliw at kasiyahan. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. I-click ang bell para di ka mahuli sa mga bagong kabanata. Panginoon ng Katotohanan. Kabanata 71. Gitling gitling gitling. Ano ang sinabi mo? Biglang itinaas ng pantas ang kanyang boses, maging ang bahagi ng kanyang aura ay pinakawalan at tumama kay Robin. Iniisip mo bang papatayin ko ang mga tumalima sa aking mga utos at tumulong sa akin? Sa tingin mo ba sino ako? Pakikalma po, kamahalan, pag-isipan ninyo, kung sino man ang nangalap ng aking personal na impormasyon at ibinunyag ako sa inyong intelihensya, malamang isa iyon sa mga kabalyero mula sa pamilya Bradley na pumunta sa aking bahay. Ang pagpatay ng isa o dalawang kabalyero mula sa ibang pamilya ay hindi makakabawas sa inyong kapangyarihan o prestihiyo, kahit si Duque Galan mismo ay nagsabi na nais niyang patayin sila ngunit wala siyang paraan para matukoy sila, at higit sa lahat, hinihiling ko na gawin ninyo ito ng palihim at hindi hayagan, kaya hindi maaapektuhan ang inyong reputasyon. Panipi tuldok tuldok tuldok. Bakit? Tanong ng pantas nang mapansin niyang seryoso si Robin. Ang sino mang nagtaksil ng minsan ay tiyak na magtataksil muli. Ang taong iyon ay tiyak na magbubunyag ng balitang ito tungkol sa akin sa iba pang mga pamilya para kumita ng mas maraming pera, at ayokong mangyari iyon ngayon. Hindi pa ako handa para sa pandaigdigang kasikatan, sapat na makipag-ugnayan ako sa inyo at sa pamilyang Bradley. Kaya pakitiyak na matahimik ang mga bibig ng mga nagbunyag ng aking lihim. Sino man sila, ilan man sila, 1, 2, 100, patayin silang lahat. Hindi lang iyon, gamitin ninyo ang inyong intelihensya para hadlangan ang anumang impormasyon tungkol sa akin na makarating sa ibang pamilya o sa ibang kaharian, dahil sigurado akong sinusubukan nilang lahat na malaman ang aking pagkakakilanlan, tulad ng ginawa ninyo, kamahalan. Huwag ninyong isipin na ako'y nag-uutos. Ito ay makabubuti sa inyo higit pa kaysa sa akin. Kung marami akong haharapin na kasosyo sa negosyo, ang pinaka-epekto lang ay may delay ang aking mga plano ng ilang taon. Ngunit kung nais ninyo ng masaganang kooperasyon sa pagitan natin, kailangan itong maging simple at direkta. Hindi ninyo nais na mabunyag ako at maipit mula sa lahat ng panig, hindi ba? Hindi ko hinihinging itago ninyo ang aking sekreto magpakailanman. Alam kong imposible iyon, hinihiling ko lamang na gawing pinakamahirap hanggat maaari. Ang bawat segundong nananatili akong nakatago ay isang segundo na pabor sa atin, kaya pakipahaba ang panahong iyon ng kapayapaan hanggat maaari para sa atin, wika ni Robin na nakangiti. Tahimik si Pantas Albert ng ilang segundo, ibig niyang italaga ko ang buong pambansang intelihensya para sa kanya. Ngunit matapos mag-isip, napagtanto niyang makikinabang din siya rito. Ang tunay na pakinabang ng mga Bradley at Burton ay nakasalalay sa paggamit kay Robin ng walang ibang nakakaalam. May iba ka pa bang kondisyon? Tanong ng pantas. Oo, meron pa, pakisuyo at magpasensya kayo sa akin. Ang ikalawang kondisyon ko ay ang ugnayan namin ng pamilya Maharlika ay isang ugnayang pangnegosyo at hindi pagkakautang o pagdedepende. Sigurado akong narinig ninyo ang aking relasyon sa dalawang pamilya, nais kong palawakin iyon maging sa pamilya ninyo rin. Lumabas ang mga palatandaan ng galit sa mga mata ni Pantas Albert. Ano pa? Nais ko ng permanenteng proteksyon sa paligid ko, humihiling ako ng ilang mataas na antas ng mga santo. Makikinabang din kayo rito. Kung makararating dito ang isa sa mga kaharian, tiyak na susubukan nila akong patayin upang pigilan akong palakasin ang ating marilag na kahariang Black Sun. Ngunit alam kong hindi madali ang kumuha ng ganoong kataas na antas ng tao, kaya ang kondisyong ito ay hindi libre. Para lamang rito, magbibigay ako ng espesyal na diskwento kumpara sa alinmang kasalukuyan o magiging kasosyo ko sa hinaharap. Ano pa? Malamig na tanong ng pantas. Nang makita ni Robin ang ganoong asal, nag-alinlangan siya bago nagpatuloy. Nais ko ng opisyal na sertipiko na ang pamilyang Burton ay magiging Marquis na,
at nais ko nang nakasulat na pangako mula sa inyo na ang pamilya Maharlika ay hindi makikialam sa anumang panloob na digmaan na kakasangkutan ng pamilyang Burton sa loob ng susunod na 50 taon. Hindi na napigilan ng Pantas ang kanyang sarili at sumigaw, "Ano ang sinabi mo? Humihingi ka ng pahintulot na maghasik ng kaguluhan sa kaharian ng walang pagbabantay. Iniisip mo bang napakalaki mo na para hindi ka namin questionin?" Sa katunayan, kung ibang tao ang humiling nito, agad siyang papayag ng hindi na mag-iisip. Ano ba naman ang magagawa ng isang pamilya sa ganoong kasulatang pangako? Ni ang isang duke ay walang mapapala roon. Ngunit ang pamilya Burton na may Robin sa kanilang hanay ay ibang usapan. Ang pagkakaroon ng ganoong pahintulot sa loob ng 50 taon ay nangangahulugan na. Mabilis na sumagot si Robin, "Kamahalan, sa huling 1000 taon, ako ang nagdagdag sa kaharian ng pinakamalaking lupain, winagaway ang bandila ng Black Sun sa kalahati ng isang dekado ng kalaban. Hindi ba iyon tama? Ang aking ambag sa kaharian, kung lupa man o reputasyon, ay lagpas pa sa maraming tinatawag na pamilyang duke. Bukod pa sa ating kooperasyon, hindi ba't normal lamang ang aking hiling batay sa ambag ng Burton? Anong problema kung kumuha kami ng lupa sa paligid? Sa huli, mananatili pa rin itong bahagi ng inyong kaharian." Hindi mapigilan ng Pantas ang kanyang galit at sumigaw, "Itigil mo ang kalokohan. Sa isang nakasulat na pangakong ganyan at sa walang hanggang dami ng talisman ng Burton, maaari ninyong kontrolin ang kalahati ng kaharian sa loob ng 50 taon. Sa tingin mo ba isa akong hanggal na magtatatag ng isa pang pamilyang Maharlika sa loob ng Black Sun?" Panipi tuldok. Sa palagay ko may punto kayo, paano kung ganito? Ang nakasulat na pangako ay magiging limitado lamang sa mga mang-aagrabyado sa akin o sa pamilyang Burton. Magbibigay ako ng ebidensya ng kanilang panunuligsa kung kailangan ninyo. Ngunit kung mayroon mang ganoong galit o provokasyon, hinding-hindi makikialam ang pamilya Maharlika. Pakitandaan, wala akong intensyong kontrolin ang kaharian sa loob. Bakit ko gugustuhing magtanim ng plano sa inyong mga lupa? Tulad ng nakita ninyo mismo, kamahalan, kaya kong palakihin ang kaharian ng Black Sun ng doble kung gugustuhin ko at kung may oras. Sino ang nakakaalam? Baka, maging imperyo tayo balang araw. Ang huling mga salita ni Robin ay nagpadala ng kilabot sa buong katawan ng Pantas Albert at nagbukas ng bagong pananaw. Tama, bakit hindi? Ang Dolivar ay naghangad lumawak batay sa ilusyon ng lakas, ngunit ang Black Sun ay may tunay at nasasalat na kapangyarihan ngayon, anong pumipigil sa atin? Mabilis na bumalik ang Pantas sa normal at matalim na tumitig kay Robin. Bakit mo hinihiling ang ganoong pangako? Ano ba ang balak mong gawin? May isang tao lamang na kailangang disiplinahin, tugon ni Robin ng diretsyo. Nang tumanggi si Robin na palawakin pa ang usapan, umiwas din ang Pantas, "May iba ka pa bang kondisyon? Kung meron pa, magiging walang pakiramdam na ako." "Haha, tama ba ang intindi ko na pumapayag ka, kamahalan?" Ipinatong ng Pantas ang isang paa sa ibabaw ng isa at nagsalita ng may kumpiyansa, "Depende sa kung ano ang maibibigay mo sa akin sa negosyong ito." Tumango si Robin, "Makatarungan iyan, hayaan ninyong ipakita ko ang ilan sa aking mga laruan." Tumayo siya mula sa upuan at inilapag ang kaong dala niya sa mesa sa harapan ng Pantas at isa-isang inilabas ang laman. Una, inilabas niya ang isang pulang piraso ng balat ng halimaw na kasing laki ng palad. Inabot ng Pantas ang balat na iyon na may malaking ngiti. Kilala niya ito ang ipinagmamalaki ng kahariang Black Sun. Tumango ang Pantas at handa nang magsimulang makipagtawaran, ngunit inilabas ni Robin ang isa pang mas maitim na balat at nagsalita, "Ito ang tinatawag na Darkness Talisman. Kayang itago ang isang tao ng 5 segundo, ito ang pangunahing dahilan ng pagkapanalo sa laban ng mga kabalyero, iyon daw ang sabi alternasyon." Namutawi ang pagkagulat sa mukha ng Pantas, hindi niya alam ang tungkol sa talismang ito. Narinig niya ang mga detalye ng digmaan, na tanging talisman ng apoy lang ang nakita ng mga tiktik at iniulat. Doon niya rin nalaman mula sa kanyang intelihensya na si Robin ang pinagmulan ng mga iyon. Ngunit hanggang doon lang ang kanyang kaalaman, wala siyang alam na may iba pa.
Kabanata 72. Iyan ba ang dahilan kung bakit parang patay na lang ang mga kabalyero ni Dolivar sa buong labanan? Ito, inunat ng santo ang kanyang kamay at mabilis na kinuha ang talisman, tinitingnan ito na parabang isang batang sumusuri sa bagong laruan. Ang labis na pagkagulat niya ay nagulat din si Robin, kaya't tiningnan niya ito ng may pagkabigla at sinabi, sasabihin ko lang, talagang palpak ako sa pagtatago, at malinaw na palpak din kayo sa pangangalap ng impormasyon, iyong kamahalan. Bigla lang naunawaan ng pantas ang lawak ng kanyang reaksyon, kaya bumalik siya sa kanyang upuan. Aha, maikli lang ang oras para makalap lahat ng ebidensya, at pagkatapos naming makumpirma ang iyong pagkakakilanlan, agad kitang tinawagan, mayroon ka pa bang iba? Unti-unti nang napuno ng pananabik ang mga mata ng pantas, dati niyang balak makipagnegosasyon kay Robin tungkol sa mga talisman ng apoy, at baka makakuha rin siya ng ilang spirit revitalizing pills. Kahit na wala siyang personal na pakinabang mula sa mga pill na ito, makakatulong pa rin ito sa maraming kabalyero at santo ng pamilya hari upang mapataas ang kanilang antas. Gaya ng sinabi ko, ang mga darkness talisman na iyon ay kayang itago ang sinuman ng 5 segundo, pero mas mababa ang bisa nito sa mga may mataas na soul power tulad ng mga santo na mataas ang antas, o sa mga ipinanganak na may malakas na kaluluwa tulad ko. Nahuli nito ang mga santo ng Dolivar ng 2 beses dahil hindi nila ginamit ang kanilang soul power sa paghahanap, pero sa hinaharap, hindi na ito magiging epektibo, kaya pinapayuhan ko kayong itago ito para sa mga kabalyero na mababa o katamtamang antas lang. Ibinalik ni Robin ang kanyang kamay sa kahon at kinuha ang isang berdeng talisman, ito ang Vitality Talisman, kayang bigyan ng 10 araw na natural healing ang isang tao kaagad, parang dagdag na buhay para sa sinumang papasok sa labanan. Tinatanggap ng pantas ang berdeng talisman mula kay Robin na may labis na paghanga. Kung nagkaroon ito dati, malamang maraming miyembro ng kanyang pamilya ang mailigtas. Ngunit hindi ito masyadong nakakagulat, gaya ng sa Darkness Talisman, dahil narinig niya dati ang tungkol sa isang bagay na nagpapahintulot sa mga santo at kabalyero na makalimot sa kanilang malubhang sugat at magpatuloy sa pakikipaglaban, ngunit ngayon lang niya nalaman na isa rin itong talisman, na may ganitong kamangha-manghang katangian. Ngayon lang naging malinaw ang lahat ng nangyari sa nakaraang labanan, say Alternation well, ngayon ay iniaalok mo sa akin ang iyong mga kagamitan, paano mo balak ipamahagi ito sa akin? Hindi pa ako tapos. Labis na nagulat si Sage Albert, dahil walang ebidensya ng pagkakaroon ng isa pang uri ng talisman sa mga pangyayari sa labanan. Muling inilabas ni Robin ang kanyang kamay mula sa kahon at kinuha ang 2 singsing na gawa sa metal. Sa ibabaw ng singsing ay may medyo malapad na parisukat na base na may mga simbolong mukhang astig, parang ordinaryong singsing na mabibili sa anumang tindahan. Itinataas ni Robin ito at nakatingin sa mga ito, ang aking huli at pinakamahalagang imbensyon hanggang ngayon. Parang tinamaan si Sage Albert ng kidlat sa sinabi ni Robin. Sa lahat ng kanyang nakita, ito ang pinakamalaki niyang nagawa. Ano ba ito? Lumapit ang pantas at tumingin sa lahat ng detalye ng singsing at sa magagandang inscription, ngunit hindi niya maintindihan, ano ang gamit ng singsing na ito. Ano ang ibig sabihin ng mga simbolo? Ang ibig mong sabihin sa mga ukit na iyon. Wala iyon, wag mo nang pansinin. Bili lang iyon sa tindahan malapit sa institusyon kamakailan. Hindi inaasahan ng pantas ang sagot na iyon, kaya't nagtanong siya ng may pagkabagal, kung ganon, ano ba ang gamit ng singsing? Mas mabuting subukan na lang ito kaysa magpaliwanag, kahit gaano ko pa ito ipaliwanag, hindi pa rin ito kasing epektibo kumpara sa aktwal na karanasan. Bakit hindi natin subukan? Hayaan natin ang isang santo na kumuha ng isa sa singsing at pumunta sa lugar na malayo sa atin. Malayo? Gaano kalayo? Nagulat ang pantas sa kahilingan ni Robin. Kasing layo ng makakaya. Wala na tayong oras, sisimulan ko ang test sa loob ng 5 minuto, sapat na ang 5 minuto para sa karaniwang santo na makalakad ng 10-10 kilometro. Kaligtaan ng karaniwang santo, ako na ang gagawa. Ibigay mo sa akin ang singsing. Sage Albert kinuha ang isa sa 2 singsing at nawala.
Hindi inaasahan ni Robin ang nangyari, nakatayo siya mag-isa sa silid na puno ng kayamanan at antaygang bagay. Hindi niya alam kung dahil ba nagtitiwala ang pantas sa kanya ng ganito, o alam ng pantas na hindi niya tatapakan ang anumang bagay. Gitling gitling gitling. Pagkatapos ng 4 na minuto at 50 segundo, higit sa 200 kilometro mula kay Robin. Huminto si Sage Albert sa ibabaw ng bundok sa labas ng Royal Capital, naghahanda sa kawili-wiling eksperimento. Habang naglalakbay, sinusubukan niyang hulaan kung ano ang magagawa ng singsing, sasabog ba ito? Papabilis ba siya? Ang 3 talisman na nagawa ni Robin ay napakaiba sa bawat isa sa gamit, kaya't halos imposibleng mahulaan kung ano ang susunod niyang ihahandog. Kabanata 73. Napakalaki ng pagkabigla ni Sage Albert, ikaw, sinasabi mo na nagawa mo ito sa pamamagitan ng pagkaunawa sa minor law ng tunog. Isang batas na wala pang teknik sa Wind Empire. Itinataas ni Robin ang kanyang mga kilay sa pagkagulat, okay lang ba kung gumawa ako ng lahat ng mga talismans na wala pang nakaisip bago ako, pero mahirap para sa iyo na paniwalaan na natuklasan at pinag-aralan ko ang minor law. Iba yun. Hindi ko alam kung paano mo ginawa ang mga talismans mo, pero alam kong malinaw kung paano tuklasin at gamitin ang mga hindi kilalang minor laws. Sinubukan ko ito ng ilang beses at sumuko, mas malakas at mas matalas ang pinsan ko kaysa sa akin pagdating sa pagtuklas ng bagong mga batas, kaya pinangga ko kung aalagaan ang kaharian at siya ang kumuha ng mabigat na responsibilidad na mag-isolate ng 3 dekada upang tuklasin ang isa pang minor law sa landas ng apoy para palakasin ang kaharian. Pero sinasabi mo na parang wala lang ang pagtuklas ng batas ng ikalawang tunog. Hintay, ibig mo bang sabihin na lahat ng talismans mo ay mga hindi pa natutuklasang minor laws? Pakiramdam ni Sage Albert na siya'y nababaliw. Alam na ni Robin na ang pinsan niyang tinutukoy ay si Philip, ang kasalukuyang hari ng kaharian ng Black Sun. Naisip ni Robin na nagkamali siya, masyado siyang naging maluwag sa pakikitungo. Pinunasan ni Robin ang noo at tumingin sa taong sabik sa sagot sa harap niya, pagkatapos ay huminga at nagsalita, ako, sa alternasyon ipinanganak ako na may espesyal na talento na nagpapabilis sa pagtuklas ng mga batas kaysa karaniwan, sapat ba iyon sa iyo? Gaano? Kabiles. Kabiles na natuklasan ko na ang ilang batas, pero hindi ko mabibigyan ka ng tiyak na panahon dahil iba-iba ang bawat batas. Ibinulong ni Robin habang itinatanggi ng balikat. Kung sasabihin niya sa Sage na hawak na niya ang mga susi upang maunawaan at may sulat ang teknik para sa daan-daang minor heavenly laws bago pa man niya lubusang matuklasan ang batas ng katotohanan, mas mabuti na huwag. Kamangha-mangha, talaga namang kamangha-mangha, kaya ang mga talismans na ito ay aplikasyon ng minor laws, paano mo nagagawa ito? Bakit walang nakagawa nito bago ka? Tumataas ang interes ni Sage Albert sa mga talismans at kay Robin. Opo, aplikasyon lang ito sa mga batas. Para sa iyong pangalawang tanong, tanungin sila, paano ko malalaman kung bakit hindi nila natuklasan? Sinabi ko na sa iyo ngayon na posible ito, kaya maaari ka bang gumawa ng talisman gamit ang minor law mo? Hindi. Pwede ba nating balikan ang paksa ngayon? Gutom na ako. Nagsimulang minus si Robin. Opo, sige, ipagpatuloy mo. Pinakalma ni Sage Albert at muling ngumiti ng bahagya, higit pa sa kanyang inaasahan ang batang ito. Ilang minuto lang ang nakalipas, gusto niya sanang gamitin ito para gumawa ng fire talismans, ngunit ngayon mas lumampas na ito sa kanyang inaasahan, bawat oras na buhay siya ay isang oras ng revolusyonaryong tuklas sa bawat larangan ng buhay. Sa wakas naintindihan niya kung bakit ginagalang siya ng mga Bradley at nagpunta pa sa digmaan para sa kanya. Ahem, ang mga singsing na ito ay may kaunting espasyo sa loob kaya nilalagay ko sa bawat singsing ang maliit na talisman. Napakaliit nito at ginagamit ng paulit-ulit, kaya mas mainam na ilagay sa permanenteng taglay, ang singsing mismo ay hindi mahalaga, pwede mong sabihing parang maliit na kahon. Para gumana ang communication channel, kailangan ng twin talisman, at bawat isa ay ipapasok sa isa sa mga singsing. Ang dalawang taglay ng singsing ay madaling makakonekta matapos mailipat ang sapat na enerhiya sa talisman sa loob ng singsing,
at para ma-activate ng sender ang isang tiyak na selyo bago magsalita. May tanong ka ba, Your Highness? Ano ang maximum na saklaw ng komunikasyon ng mga singsing na ito? Ano ang selyo na dapat gawin bago gamitin ang talisman, at paano ko ito gagawin? Walang upper limit sa saklaw, sa ngayon wala akong maisip na dahilan kung bakit dapat may maximum distance. Ang problema ay mas malayo sa kabilang twin ring, mas matatagalan bago dumating ang mensahe. Hindi instant ang delivery. Ang mga singsing ang nagtuturo at nagpapabilis lang ng waves, kaya kung may gagamit sa malayong lugar, maaaring dumating ang mensahe sa kabilang twin ring pagkatapos ng 1 o 2 oras. Tungkol sa selyo, sasabihin ko kapag tapos na ang ating kasunduan ngayong araw, kung hindi tayo magkasundo, wala akong makukuha sa pagbibigay sa iyo ng susi sa paggamit ng mga singsing, hindi ba tama iyon? At sa paggawa, simpleng hindi mo pwedeng gawin. Ang saya ni Sage Albert sa unang sagot ay unti-unting nawala hanggang sa sinabi ni Robin ang huling salita, anong ibig mong sabihin, hindi ko pwedeng gawin. Ngayon, makikipagnegosasyon tayo para bilhin ang mga paraan sa paggawa ng mga talismans. Please subscribe Tinagalog Novela. Maraming salamat po. Kabanata 74. LL5. Hindi na makontrol ni Sage Albert ang sarili niya. Ang maskarang sinusubukan niyang isuot ay tuluyang nahulog matapos ang sinabi ni Robin. Your Highness, ayos ka lang ba? Nagulat si Robin sa kanyang reaksyon. Kanina pa niya sinasabi na hindi sapat o naaangkop ang alok, hindi naman dapat ito ang maging dahilan para siya ay maston, tama ba? Ahem, sinabi mo, bibigyan mo ako ng 5 susi sa 5 maliit na banal na batas ng landas ng apoy. Bahagyang pinigil ng matalinong lalaki ang sarili at nagtanong, tama, pero hindi ngayon. Nalaman ko lang ang isa sa ngayon, at para sa iba kailangan ko ng oras para mag-research. Bawat taon, bibigyan kita ng susi sa isang maliit na banal na batas, tumanggo si Robin. Sa katunayan, madali niyang maibibigay ang 12-dosenang susi ng maliit na banal na batas kahit nakaupo lang siya ngayon. Bahagi nito ay dahil nakapag-research at nakalap na siya ng daan-daang susi mula sa iba't ibang landas mula pa noong panahon niya sa kuweba. At dahil na-master na rin niya ang unang yugto ng pangunahing batas ng apoy, hawak na niya ang orihinal na pinagmumulan kung saan nagmumula ang lahat ng ibang maliit na batas ng apoy. Kaya kahit wala pa siyang mga susi noon, madali niyang maisasalin ang pangunahing banal na batas ng apoy sa napakaraming maliit na batas anumang oras. May ilang dahilan kung bakit niya hinihiling ang paghinto sa pagitan ng bawat pagbibigay ng susi. Ang pinakamahalaga, para mapaisip si Sage Albert sa kanyang sariling kahalagahan at kung ano ang kaya niyang gawin sa hinaharap kung may sapat na oras at kapanatagan ng isip. At kung pipilitin siya o susubukang kunin ang isang bagay sa kanya sa pamamagitan ng puwersa ngayon, hindi niya makukuha ang napakalaking posibilidad sa hinaharap. Paano naman ang pangalawang yugto ng mga batas na iyon? Kaya mo rin bang gawin iyon? Hindi inasahan ni Sage Albert ang tanong na iyon, mas mahirap mag-research para sa pangalawang yugto kaysa sa unang yugto, pero nakita niya ang isang malaking kayamanan sa harap niya at nagpasya siyang subukan ang kanyang hangganan. Ang unang yugto ng banal na batas ay ginagamit para gawin ang mga haligi ng kabalyero. Kaya kung walang unang yugto, imposibleng makapasok sa level 11. Ang pangalawang yugto ng mga banal na batas ay siyang nagiging santo ang isang tao. Imposibleng makapasok sa level 21 kung wala ang pangalawang yugto ng parehong batas na ginamit sa paggawa ng mga haligi ng level 11. Tungkol sa pangatlong yugto, may 13th lamang na maliit na banal na teknik sa buong mundo, at 8 sa kanila ay nasa 8 kaharian, o mas eksakto, sa mga pamilya maharlika ng 8 kaharian. Ang pangatlong yugto ng maliit na banal na batas ang minimum requirement para maputol ang tanikala ng pagiging santo at maging isang sage. Ito ang dahilan kung bakit may napakalaking agwat sa pagitan ng karaniwang mamamayan at ng mga maharlika at pamilya ng hari. Ang pagkakaroon ng maliit na banal na teknik ay hindi madali, lalo na ang pangalawang yugto, at huwag na nating pag-usapan ang pangatlong yugto. Ang pangatlong yugto ng isang maliit na banal na batas ang nagtatakda ng isang pamilya maharlika.
Siyempre, ang mga teknik na ito ay hindi naman naitala noong unang naglakbay ang mga cultivator, ito ay pinagsikapan araw-araw at bawat minuto. May mga henyo sa kasaysayan na nakatawid sa agwat na ito sa pamamagitan ng sariling pagkaunawa at kakaibang kakayahan, pero napakahirap. At maaaring ang paraan na kanilang natuklasan ay hindi angkop sa iba, kaya hindi ito madaling maipamana sa buong pamilya. Ngunit ang mga nakakita ng tamang paraan at nakasulat ng maayos, lohikal, at organisadong teknik, sila ang mga piniling anak ng mundo at mga ninuno ng mga maharlikang pamilya ngayon. Ang pangalawang yugto, sa ngayon, wala pang pangalawang yugto si Robin sa anumang natuklasan niya, dahil wala pa man siyang kailangan sa unang yugto. Pagkatapos mag-isip ng ilang segundo, sinabi ni Robin, bakit hindi naman? Ang unang yugto ng 5 batas ay sa kapalit ng proteksyon sa akin, pagsunod sa aking mga kondisyon, at taunang bayad na 500,000 gintong barya sa loob ng 5 taon. Kung tatanggapin mo ito, bibigyan kita ng pagkakataon na bilhin ang pangalawang yugto ng mga teknik sa tamang presyo sa hinaharap. Ano sa palagay mo? Tinanggap. Agad na hinawakan ni Wise Albert ang kamay ni Robin at pinirmahan ang kasunduan bago pa siya muling magsalita. Ang pagbabayad ng kalahating milyong gintong barya para sa susi ng maliit na banal na teknik ay wala naman. At hindi siya nag-alinlangan sa kredibilidad ni Robin na gagawin niya ang sinabi niya, nakikita ng buong mundo kung ano ang kaya ng batang ito. Pagkatapos ng handshake, naramdaman ni Sage Albert na may kulang, at matapos niyang makabawi sa sobrang saya, mabilis niyang tinanong, "O tama, hindi ba ako makakabili ng kahit ano mula sa iyo sa loob ng 5 taon? Paano naman ang singsing? Gaya ng sinabi ko, hindi ko kayang gumawa ng mga talisman sa malakihang dami para sa komersyo, kailangan kong mag-focus sa ibang bagay, at ngayon mas abala pa ako dahil sa mga susi na gusto mo. Sapat na ang mga ito para hawakan ako sa loob ng 5 taon. Pero, maaari akong magbenta ng ilang sound rings. Tanging mga singsing lang. Ayos lang, magkano?" May tiyag ang sagot ni Robin. "Ano? Napakamahal." Biglang nagbago ang mukha ni Sage Albert mula sa kasiyahan pabalik sa mode ng negosasyon. "Hindi ko matatanggap ang negosasyon dito. Dapat alam mo ang halaga ng imbensyon na ito, Your Highness. Tama, hindi man magamit ang singsing magpakailanman, pero maaari itong gamitin ng maraming beses bago masira ang talisman sa loob, kaya isipin mo na para sa bawat 100 ginto, hindi, baka mas mura pa kada gamit. Kung ibibigay mo ang singsing sa iyong anak, malalaman mo kung siya ay nasa panganib, at makakapahinga ka ng maayos. Kung gagamitin sa digmaan, ang instant na komunikasyon sa pagitan ng general at scout squad ay maaaring maging pagkakaiba ng buhay at kamatayan. Sa imbensyong ito, maaari mong gawing tagumpay ang pagkatalo o lipulin ang buong hukbo sa pamamagitan ng pagsubaybay sa galaw ng kaaway ng tumpak. Sa opisina mo, maaari mong subaybayan ang lahat ng nangyayari sa kaharian at magbigay ng utos agad, magiging ganap ang kontrol ng pamilya Maharlika. Sa totoo lang, sa pag-iisip ng lahat ng ito, pakiramdam ko ay talo na ako sa presyo, ibebenta ko ang pares sa 100,000 gintong barya." Nagulat si Sage Albert nang marinig ang huling salita ni Robin at sumigaw, "Hindi. Dapat manatili sa salita ang isang tao, hindi mo pwedeng baguhin ang presyo ngayon. Nagbibiro lang ako kanina, syempre tatanggapin ko. Magbabayad ako ng 20,000 gintong barya." Nang marinig ang lahat ng posibilidad na ito, alam niyang lubos niyang minali ang halaga ng mga singsing, hindi ibinebenta ni Robin ang metal o maliit na balat sa loob, ibinebenta niya ang hinaharap. Hindi lamang 20,000 barya para sa pares, kung kahapon may nagbenta ng pares sa 1,000,000 o 2,000,000, agad niyang tatanggapin. Pero alam niyang hindi limitado ang paggawa ng singsing ni Robin, kaya unang sinubukan niyang ibaba ang presyo para sa mas malaking dami sa hinaharap. Ngunit nakakatiyak rin ito kay Sage, tila walang intensyon si Robin na gumawa ng napakaraming singsing, kung meron man, bababa siya ng presyo ng husto. "Mahusay. Mananatili ako dito ng 2 araw pa at isusulat ang unang susi sa unang maliit na banal na batas ng apoy, at iiwan ko sa iyo ang 2 singsing na ito.
Pagdating ng oras na aalis ako pagkatapos ng 2 araw, inaasahan kong makuha ang 520,000 gintong barya at samahan ng ilang high-leveled saints bilang proteksyon. May kasunduan ba tayo? Haha, syempre may kasunduan tayo. Kabanata 75. Gitling gitling gitling. Hoy, Robin, bakit hindi ka nalang manatili dito sa Royal Palace? Hindi mo na kailangang bumalik sa Bradley Military Institution, maaari kitang bigyan ng lahat ng maaari mong hilingin. Kaligtasan, yaman, kapayapaan ng isip, ito ang magiging pinakamainam na kapaligiran para sa'yo. Ano sa tingin mo? Sabi ni Sage Albert na kumikislap ang mga mata. Kahit paano mo tingnan, si Robin ay isang kayamanan. Kung ang kanyang kakayahan sa pagtuklas ng mga susi sa mga minor na batas, o ang kanyang kakayahang iangkop ang mga ito sa mga talisman, ang pag-iral ni Robin ay nagbigay ng ganap na bagong kinabukasan para sa kaharian. Sa tingin ko ay may hindi pagkakaintindihan, hindi ako babalik sa dukado ng Bradley, kundi sa lungsod ng Jura. Nakapang-isi ang Sage, ha? Plano mong manirahan kasama ang mga Burton. Mas masahol pa iyon. Sa Bradley, kahit papaano ay may medyo magandang depensa. At ito ang dahilan ng isa sa aking mga kondisyon na napagkasunduan mo na, kagalang-galang. Hindi ba ako magiging ligtas kapag nagpadala ka ng ilang mga santo na nakatalaga sa aking proteksyon palagi? Tungkol sa yaman, magkakaroon ako ng sapat na ginto para bilhin ang gusto ko kapag naibenta ko sa iyo ang ilang singsing at batas hahaha. Ha? Sa alternasyon hindi ko alam kung paano ko ito ipapaliwanag sa iyo, kagalang-galang, nang ako ay tinangkang patayin sa loob ng Bradley Military Institution, naramdaman kong mamamatay akong nag-iisa at walang halaga. Kung si Duke Galan ay nakita ang aking bangkay, magagalit siya dahil nawalan siya ng mabuting kakampi, pero iyon lang. Ito ang nagbukas ng aking mga mata dahil anuman ang gawin ko para sa mga Bradley o para sa iyo, mauuwi rin ako bilang isang kapaki-pakinabang na bagay. Hindi ko sinasabing ang pamilyang Burton ay mga anghel, totoo na may ilan na sinubukang samantalahin ako noong bata pa ako, at kung una kong ibinahagi sa kanila ang aking mga tuklas, maaaring hindi ko na nakita ang liwanag ng araw muli. Pero may mga nagmahal din sa akin ng walang kondisyon dahil iisa ang dumadaloy sa aming dugo, gaya ng aking kaibigan na si Billy at si Uncle Murphy. Basta may iyong proteksyon, makakasiguro akong ligtas ako mula sa masamang tao sa kanila, ngunit gusto ko ring mamuhay sa pagitan ng mabubuting tao doon na tinitingnan ako hindi lang bilang isang gamit, kundi bilang miyembro ng pamilya. Naiintindihan mo ba ako? Sa alternasyon hindi ko alam kung bakit ako masyadong nagsalita hehe, pasensya na. Pagkatapos ng ilang segundo, tumango ang Sage, sa alternasyon naiintindihan ko, ayos lang, ayon sa iyong kagustuhan, magpapadala ako sa iyo ng mga taong gagawa sa iyo na matulog ng mahimbing at walang takot, mamuhay ng masaya at ligtas aking kaibigan, kailangan mong maging komportable para makapagbigay ka sa akin ng magagandang resulta haha. Gitling gitling gitling. Nagpatuloy ang pag-uusap ni na Robin at Sage Albert tungkol sa bilang ng singsing na ibebenta niya sa hinaharap, ilang katangian nito, at posibilidad na mapabuti pa ang mga ito. Sa huli, nagpunta sila sa banquet hall, parehong nasiyahan sa kinalabasan ng mahabang pagpupulong. Pagdating sa silid, naruroon sina Cesar, Billy, at ang iba pa. Nakilala ng Sage ang lahat at tinuring sila ng may dagdag na kabutihan, parang bahagi sila ng kanyang sariling pamilya, halos masasabi mong itinuturing niya silang halos pantay-pantay. Kahit na sa kanyang mga mata, sila ay parang mga sanggol lamang. Ngunit alam nilang lahat na ito ay dahil sa status ni Robin na nagdala sa kanila. Pagkatapos ng banquet, pumunta si Robin sa silid na inihanda para sa kanya at sinimulang isulat ang mga susi sa isang minor heavenly law na may kaugnayan sa landas ng apoy. Pinili niyang gumawa ng minor heavenly law na mas malakas kaysa sa pinakamalakas na minor heavenly law sa kaharian ng itim na araw. Sa loob ng 2 araw, nanatili si Robin sa kanyang silid, nagpapanggap na sinusulat ang mga susi ng batas. Naitala niya ang lahat sa loob ng ilang minuto dahil kabisado niya na ang Major Heavenly Law ng apoy, pero humingi siya ng dagdag na oras para ipakita na parang nahihirapan siya, hindi niya
Alam na ang pagtatapos nito sa loob ng 2 araw ay kahanga-hanga na para sa Sage. Samantala, dinala ni Billy ang 3 batang lalaki at si Zora sa paglilibot sa Royal Capital. Hindi pa nila nakita ang Royal Capital kaya't nagustuhan nila ang tour, maging si Billy na bihirang nakapunta sa kabisera ay nasiyahan. Lumipas ang 2 araw na puno ng pamimili at pagbisita sa iba't ibang tindahan at hardin. Ang inosenteng tawa ni Zora ay nagdala ng ngiti kahit sa mga nakakita ng Pian at Theo na tila, hell on earth. Pagkatapos ng 2 araw, inihandog ni Robin kay Sage Albert ang Minor Heavenly Loki's booklet, kinuha ang 520,000 gintong barya sa kanyang karwahe. Ang dokumento na nagpapatunay na si Brian Burton ay naging Marquis at legal na inilipat ang bagong lupain sa mga Burton, pati na rin ang kasulatan tungkol sa pakikialam sa mga paparating na digmaan ng Burton. Pagkatapos, kinuha niya ang 4 na bata at si Billy, at itinulak ng 2 asno ang karwahe patungo sa bagong destinasyon. Gitling-gitling-gitling. Paa-paa-paa. Masiglang mabilis na hakbang ang umalangaw-ngaw sa Royal Palace, habang isang malaki at masiglang anino ang dumaan na may ngiting kagalakan. Bawat gwardya, katulong, o kahit santo na nakakita sa kanya ay yumuko. Sa wakas, dumating ang anino sa isang malaking pintuan, binuksan ito upang ipakita ang walang katapusang hagdan pababa, at agad na bumaba. Ang mga hagdan ay maliit, sirang-sira, matarik at basa, maraming gagamba at daga ang nagkakalat, mahirap hulaan kung kailan huling may dumaan sa sinaunang hagdan na ito. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating ang anino sa huling bahagi ng hagdan, kung saan may malawak na lugar na may mga sulong sa pader, walang ibang laman kundi isang maliit na mesa na may ilang scroll at nakahiga sa sahig ang maraming libro. At sa gitna ng malawak na lugar ay nakaupo ang isang lalaki, suot lamang ang takip sa kanyang pribadong bahagi. Ang kanyang mukha ay maskulino at marilag, kahit tila nasa 50 taon na, malakas at matipuno ang katawan na parang bundok, at ang aura niya ay nagpapahinto sa paghinga ng sinumang tumitingin. Hindi man gumalaw, parang isang sinaunang higanti na nakatayo sa harap mo. Biglang binuksan ng nakaupo ang lalaki ang mga mata at sumabog ang aura, tumingin sa aninong dumating, at nagsalita ng malakas na tinig na yumanig sa buong lugar, "Albert, ano ang dahilan ng iyong pagdating? Hindi ba't sinabi ko sa iyo na huwag akong istorbohin hanggang lumabas ako mismo?" Tumango ng bahagya si Sage Albert at nagsabi, "Patawad, kagalang-galang, ngunit may mahalagang ipapakita ako sa iyo. Ito ang hari ng kaharian ng itim na araw, si Philip Marley." Nang marinig ang sinabi ni Sage Albert, nagkakulubot ang noo niya, "Ano itong mahalagang bagay na ginagambala ang aking meditasyon sa heavenly laws? Ipinakita na ba ng wretched Dolivarians ang kanilang tunay na layunin? Kumilos na ba sila? Natuklasan mo na ba ang kanilang mga kaalyado? Mas mahaba ang pag-uusap tungkol sa Dolivar mamaya, unahin mo munang tingnan ito." Inabot ni Albert ang booklet sa hari. Nagulat ang hari sa una, malinaw na may balita tungkol sa Dolivar pero mas mahalaga sa Sage Albert ang booklet. Ano ang mas mahalaga kaysa sa banta ng Dolivar? Kinuha niya ang booklet at sinimulang basahin. Pagkalipas ng ilang segundo, bumukas ang kanyang mga mata ng malapad. Pagkalipas ng 1 minuto, nawala ang matinding aura niya. Pagkalipas ng 2 minuto, tumayo siya at mas mabilis na nagbasa. Pagkalipas ng 3 minuto, Ano? Isang sigaw ang narinig sa buong Royal Palace. Gitling-gitling-gitling. Robin, hindi ito ang direksyon patungong Bradley's Pearl City. Nagulat si Billy sa direksyon na pinili ni Robin matapos hawakan ang mga rein ng karwahe. "Alam ko, hindi tayo pupunta roon. Saan naman tayo pupunta?" Tanong ni Billy, inosente ngunit halatang masaya at mabilis ang tibok ng puso, kung sadyang pinili ni Robin ang direksyon at hindi babalik sa Bradley's Pearl City, alam na niya kung saan sila pupunta. "Haha, hindi ka magaling magpanggap, kaibigan, pauwi na tayo." Labis ang tuwa ni Billy. Ito ang pinakamahusay na balita na narinig niya sa mahabang panahon, kinikilala na ni Robin ang kanyang pamilya.
Ngumiti si Robin at hindi nagsalita, tahimik na minamaneho ang karwahe, tahimik na inaabangan ang bagong kabanata ng kanyang kwento. Kabanata 76. Hintay, hiintay, BITAW. Swoosh. Boom boom boom. Oh, Robin. Walang anuman. Robin, mahal kita. Ikaw ang aking bayani. Pakituruan mo ako. Gitling gitling gitling. Ilang minuto ang nakalipas. Lumipas ang halos isang linggo mula nang umalis sa kabisera ng Black Sun, at sa wakas ay papalapit na ang karwaheng sakay ni na Robin at ng kanyang grupo sa lungsod ng Jura. Sa loob ng linggong iyon, masigasig na nag-ensayo si Robin at naabot ang ika-10 antas, na ikinamangha ng lahat dahil sa linaw ng kanyang isip na kaya niyang umangat sa mas mataas na antas kahit sa ganitong sitwasyon at lugar. Sa buong paglalakbay, paulit-ulit na sinubukan ni Billy na hikayatin si Robin na mauna at maghanda ng isang legendary na pagsalubong, ngunit tuwing tatanungin siya, diretso niyang tinatanggihan, sinasabing hindi niya gusto ang ganitong uri ng okasyon. Ngunit ilang kilometro bago makarating sa lungsod, bigla na lamang umalis si Billy sa karwahe at lumipad patungo sa lungsod ng mabilis nang hindi sinasabi kay Robin. Dali-dali siyang dumating sa opisina ng patriarka at ipinaalam na papasok na sa lungsod si Robin. Nang marinig ito, nagpanic attack ang patriarka sa tuwa. Noong bata pa si Robin, pinakiusapan pa siya ng patriarka na huwag umalis sa pamilya. At ngayon, paano niya papahalagahan si Robin matapos siyang maging kung ano siya ngayon? Agad siyang lumutang sa ibabaw ng lungsod at inanunsyo ng malakas sa lahat na, ang buhay na alamat na si Robin ay nagpasya ng bumalik sa pamilya at dinala niya sina Cesar at ang iba pang kanyang mga estudyante. At iniutos sa lahat na lumabas at salubungin siya. Sa totoo lang, hindi na niya kailangang utusan pa sila. Sa pagdating ni Cesar, marami na ang nakarinig mula sa matatanda at nakakatanda kung gaano kagaling si Robin at kung gaano siya ka-genius noong bata pa, at kung paano niya pinagyaman ang pamilya at nagdala ng mas malalakas na supling tulad ni Cesar. Nakamit na ni Robin ang isang antas ng paggalang mula sa mga henerasyon na ipinanganak pagkatapos niya. Agad na lumabas ang libu-libong tao sa mga kalye, at nag-organisa pa ng 2 hanay na may daan-daang metro sa labas ng lungsod, dala ang mga bulaklak at watawat. Umakyat sa mga bubong ang mga archer ng Burton at ginamit ang mga palaso na may talisman bilang paputok. Nang makita ni na Robin at ng grupo mula sa malayo ang nangyayari sa lungsod, humiling sina Cesar at ang iba na bumaba sa karwahe bago pa man makarating, dahil hindi nila gusto ang ganitong klaseng atmosfera. Isa sa kanila ay pinalaki sa gitna ng mga halimaw, ang isa ay may madilim at malupit na nakaraan sa ruins, at ang isa pa ay brutal na pinahirapan. Wala sa kanila ang may koneksyon sa normal na lipunan at hindi nila iniisip ang pagiging sentro ng atensyon. Ngunit sumagot si Robin sa kanila, hindi ko rin gusto ito, ngunit hindi naman masama. Manatili kayo sa inyong pwesto at itaas ang ulo, dapat makita ng lahat ang inyong mukha upang mabigyan kayo ng respeto sa hinaharap. Kian, Theo, Zara, simula ngayon, tawagin niyo akong ama at si Cesar na kuya, bahagi na kayo ng pamilya, naiintindihan. Ngumiti at tumango si Cesar. Nagsimulang ituring ang iba bilang kapatid dahil naranasan na nila ang buhay at kamatayan ng magkasama, at bilang ampon ni Robin, wala siyang nararamdamang kataasan sa kanila. Ngunit nang marinig ito ni Theo at Pian, sabay silang lumuhad sa sahig ng karwahe, at may malinaw na luha sa kanilang mga mata. Alam na nila ngayon na si Robin ay 150 taong gulang, kaya natural lamang na ituring nila siya bilang ama, o kahit lolo. Ngunit ang kanyang estado bilang master na bumili sa kanila gamit ang pera, ang kanyang estado bilang henyo na nagbigay sa kanila ng pambihirang lakas, at bilang isa sa pinakamahalagang tao sa mundo, pinapalaki nito ang bigat ng kanyang salita. Noong sila ay inilagay sa slave platform, hindi nila pinangarap na gagawin ng bagong master ang ganito para sa kanila, at ngayon ay inaampon na niya sila bilang sariling mga anak. Ang kaibahan ng isang mabuting alipin at isang ampon ay parang araw at gabi. Sa wakas, nagsalita si Pian na may luha, Ama, sasabihin ko ang nararamdaman ko at siguro kinakatawan ko rin si Theo, ipinapangako ko, ihahagis ko ang aking sarili sa apoy kung sasabihin mo.
Tumango si Theo habang nakaluhod sa tabi niya. Si Robin na hawak pa rin ang mga tali ng karwahe ay hindi lumingon. Ngumiti lamang at nagsabi, "Siyempre, kung ihahagis mo ang sarili mo sa apoy, gagamit ka ng Major Winlaw para protektahan ang sarili mo." Hahaha, ayos lang, tanggap na ang inyong nararamdaman. Huwag nang magpanggap na malakas na babae doon sa tabi, bumangon na at kilalanin na ang pamilya ninyo. Hey! Sino ang pinakamatandang malambing? Biglang nawala ng ngiti si Cesar at nagtaka ng tanungin. Tumawa lamang ng bahagya ang dalawa at tumayo mula sa kanilang pagluha. Niyakap ni Pian ang kapatid niyang umiiyak sa tuwa sa bagong posisyon bilang kapatid. At nagsimula na silang maghanda ng mental para pumasok sa jura, pangunahing kuta ng mga Burton. Gitling gitling gitling. Kasalukuyan. Ikaw ang aking idolo. May malakas na kaluluwa ako, turuan mo ako, turuan. Maligayang pagbabalik. Punong-puno ang mga kalye ng lungsod. Sa una, nagulat ang lahat nang makita ang ilang teenager sa karwahe. Si Robin ay dapat na 1 siglo at kalahati na, kahit hindi siya matanda, dapat ay mukhang mas matanda. Ngunit nang dumating ang mga nakatatanda, nakangiti at binati si Robin, naunawaan din ng mga kabataan na siya nga ang alamat na si Robin at nagsimulang pumalakpak. Kung alam lang ng mga kabataan, ang mga nakakaalam kay Robin noon ay hindi rin gaanong nagulat. Nang umalis siya, 14 na taong gulang pa lamang siya sa ika-10 antas, at ngayon halos parehong edad at parehong antas. Kitang-kita na nagkaroon siya ng pagbabago na nagpapabagal ng pagtanda, o kahit na nagpapabalik ng kabataan. Alam na ng ilan sa mga pinakamatanda at pinakamakapangyarihang knights ang kanyang sitwasyon nang makita ni Billy si Robin at nagulat noong una, at gusto ng ilan sa kanila na pilitin si Robin na sabihin kung paano niya nagawa ito. Nang marinig ni Billy ang usapan, naisip niyang tama ang desisyon ni Robin, kung direktang pupunta siya dito, hindi magiging madali para sa kanya. Mariing pinigilan ni Billy ang mga ito, at ipinag-utos ng patriarka at ng iba pang saints ng pamilya na huwag na itong pag-usapan sa harap ni Robin. Sabi nila, kung gusto niyang sabihin, siya ang magsasabi, kung hindi niya kayang sabihin, maghihintay sila ng matiwasay. Tadhana, milagro, imbensyon, hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang nagsauli na anak na henyo. Ang pagdaan lamang sa mga kalye ay tumagal ng halos 1 oras dahil sa dami ng tao. Kung wala ang proteksyon ng mga knights, baka hindi na umusad ang karwahe. Si Robin ay abala sa pagngiti, pagtango, at pagwave. Habang ang tatlo sa likod ay walang emosyon. Ang tunay na nasisiyahan sa sitwasyon ay si Zara, na abala sa pagkuha ng mga bulaklak na itinapon sa kanila. Gitling gitling gitling. Ilang oras matapos makarating sa lungsod, dumating si Robin sa complex ng pamumuno ng pamilya Burton. Ang lugar kung saan naroroon ang mga administrative buildings gaya ng opisina ng patriarka, gusali para sa pagpaplano ng mga hukbo, gusaling pulungan, at marami pa. May ilang gusali rin para sa mataas na bisita at mga mensahero, pati na rin ilang bakanteng lupa na ginagamit ngayon para sa pagsasanay ng mga batang henyo. Ang nakapaloob na lugar na ito ay ang puso at isip ng pamilya Burton, at ito ang napili bilang bagong tahanan ni na Robin at ng kanyang mga kasama. Pagdating ng karwahe sa administrative area, pumasok si Robin at isinara ang malaking pinto upang pigilan ang pagpasok ng masigasig na tao sa likod nila. Dinala ang karwahe sa isa sa mga gusaling dedikado para sa pinakamahalagang bisita, kung saan naghihintay si Patriarka Brian na nakangiti. Nang makita si Robin na bumaba, nagsalita ang patriarka, "Sa wakas, Robin, nakabalik ka na, hindi mo maiisip kung gaano kami kasaya sa araw na ito, sa wakas, salamat sa pagtitiwala mo sa amin muli, maligayang pagdating." Walang kailangan na formalidad, patriarka. Wala akong sama ng loob sa pamilya, sa simula pa lang. Nag-ingat lang talaga ako, siguro sobra lang akong nag-isip. Ang mahalaga ay nandito na ako ngayon, at tulad ng ipinangako ko noong umalis ako, panahon na upang bayaran ang aking pagkukulang sa pamilya. Please subscribe Tinagalog Novela. Maraming salamat po. Kabanata 77. Sa loob ng pinakamahalagang gusali bulwagan ng pagtanggap.
Matapos ang ilang formalidad sa harap ng gusali, pumasok si Robin at ang kanyang kumpanya, kasunod ang patriarka at ilang matatandang lalaki. Halos wala ng mga matatanda o mataas na opisyal sa pamilya ang nanatili sa lungsod ng Jura, dahil lahat ng mga santo ay napunta sa digmaan maliban sa patriarka. Isa sa kanila ay napatay, at ang natitirang tatlo ay nanatili sa mga bagong lupain ng pamilya dating dukado ng Tinli kaya sa kasalukuyan, ang patriarka at si Billy lamang ang bumalik kasama si Robin. Ganoon din sa mga kabalyero, karamihan sa kanila ay nasa bagong lupain, at iilang natira lang upang ayusin ang lumang lupain ng pamilya. Karamihan sa kanila ay matatanda na at hindi na makakasali sa digmaan, at karamihan sa kanila ay nasa parehong silid kasama si Robin ngayon. Lahat ng naruroon ay mataas ang edad at posisyon, nakita na nila si Robin kahit minsan noong bata pa siya. Nang makita nila siyang hindi nagbago ang itsura, edad, at antas ng pagsasanay, hindi nila napigil ang itanong kung ano ang nangyari sa kanya mula nang siya ay umalis. Binigyan nila ang mga ito ng maikli at pangkalahatang sagot tungkol sa kanyang panahon sa kuweba, at sinabi na nakakuha siya ng espesyal na karunungan sa oras na iyon. Ngunit tumanggi siyang ibahagi ang personal na detalye tulad ng batas na pinili niya para sa sarili, at kung paano niya pinanatili ang katawan at pagsasanay, at iba pa. Wala ring nagpilit na tanungin siya. Maging ang patriarka ay siya ang unang nagbago ng paksa upang hindi siya magalit at muling umalis. Pagkaraan ng ilang sandali ng casual na usapan, tinanong ng patriarka, Robin, ano ang plano mo ngayon? Lahat ng matatanda ay tumahimik at matiwasay na naghihintay sa sagot ni Robin. Ito ang dahilan kung bakit sila nagtipon, alam nila na ito ang pinagmumula ng mga talisman at ng karangalan ng pamilya. Ano man ang sabihin niya ngayon ay magtatakda ng hinaharap ng pamilya sa darating na panahon. Sa totoo lang, hindi ko pa rin sigurado ang susunod na hakbang. Kung naghihintay kayong gumawa ako ng maraming talisman at ipagpatuloy ang pananakop kasama ang pamilya Bradley, pasensya na kayo, pero mukhang madi-disappoint kayo, sabi ni Robin habang umuugoy ang ulo. Nadismaya ang lahat ng marinig ito. Talagang gusto nilang itulak ang karangalan ng pamilya sa pinakamataas na antas kung kaya nila. Ngunit mabilis na nagsalita ang patriarka, ayos lang iyon, ang mga lupain na pag-aari natin ngayon ay higit pa sa sapat upang umasenso tayo sa susunod na ilang daang taon. Sino ang kailangan pang magpalawak? Oo nga, ilang taon na ang nakalipas, nag-aalala kami na baka mawalan tayo ng titulo bilang Earl o tuluyang mawala ang pamilya. Salamat sa iyo, nakarating tayo sa puntong ito, ano pa ba ang hihilingin natin? Dagdag ng isa pang matanda. Magpahinga ka, Robin, ipagpatuloy ang iyong pag-aaral, at kalimutan ang mga digmaan. Itinaas mo na ang ating pangalan sa ulap. Ngumiti si Robin at naramdaman na hindi siya nagkamali sa kanyang pagbabalik. Ano man ang dahilan ng kanilang ugali kung ito man ay tunay na pagmamahal sa pamilya, takot na muli siyang aalis, o pagkilala sa kanyang nagawang kabutihan sa pamilya sa puntong ito, hindi purong negosyo ang relasyon, kaya pwede siyang magpahinga at huwag gumawa ng kahit ano kung gusto niya. Tumango si Robin at nagdagdag, tulad ng sinabi ko, hindi ako gagawa ng maraming talisman, pero hindi ko sinabi na hindi ako makakatulong sa karangalan ng pamilya. Pakinggan ninyo, may pansamantalang plano ako para sa isang malaking bagay, at kung magiging maayos ang plano, itataas nito ang pamilya sa isang bagong antas. Agad nagbago ang ekspresyon ng lahat mula sa kasiyahan tungo sa pagkasabik. Isa sa kanila agad nagtanong, ano ang plano, Robin? Hindi pa ngayon, ang pinakamahalagang bahagi ng plano ko ay hindi pa kumpleto, pero kailangan ko ng tulong ninyo sa mga unang hakbang at ihanda ang entablado para sa akin hanggang matapos ang nawawalang bahagi. Paano kami makakatulong? Mabilis na nagtanong si Billy. Naging seryoso ang mga mata ni Robin, gusto ko ng mga cultivator na may malalakas na kaluluwa at hindi bababa sa karaniwan, marami. Namangha ang lahat sa kanyang kahilingan. Akala nila ay maghihingi siya ng mas maraming sundalo o iba pa, ngunit cultivator na may malalakas na kaluluwa. Walang makapaghula noon. Si Patriarka ang unang sumagot, cultivator na may malalakas na kaluluwa na higit sa karaniwan,
Sa pamilya ngayon, iisa lang ang maituturing na ganito bukod sa iyo, siya ay 19 na taong gulang at nasa ika-8 antas. Sapat na ba iyon? Hindi. Kung wala ng iba sa pamilya, magdala ng iba mula sa labas, tipunin ng mga cultivator na may malalakas na kaluluwa mula sa ibang maliliit na pamilya sa Jura City, magtakda ng mataas na sahod sa mga nagre-recruit mula sa dukado ng Alton at iba pang dukado. Mag-recruit ng mga veteranong kabalyero na hindi na makipaglaban at bigyan sila ng angkop na sahod. Kapag natapos na ang pagsakop sa ating bagong lupain, dakpin ang sinumang may malakas na kaluluwa at dalhin dito, mag-isip ng paraan, gusto ko ng marami, napakarami. Nagulat ang mga naruroon, ilang tao ba ang gusto mo eksakto? Huwag kayong mag-alala, mas marami, mas maganda. Sagot ni Robin. Ngunit ang ganitong laki ng recruitment ay hindi madali, gusto mo pa ring kumuha mula sa ibang dukado at hindi kahit anong cultivator lang, kailangan nila ng partikular na kategorya na malakas ang kaluluwa, magkakailangan ito ng malaking pera, at kami, napansin ang patriarka. Naiintindihan ni Robin ang ibig sabihin ng patriarka. Huwag kayong mag-alala tungkol sa pera. Hindi ako gagawa ng maraming rune para sa digmaan, pero maaari naming si Zara gumawa ng ilang high-level rune para ibenta sa mga maharlika, o ibenta ang ilang spirit revitalizing pills. Sikat na ang pamilya Burton sa Talisman, kaya hindi kakaiba kung magtatag tayo ng permanenteng auction dito sa Jura City, at hindi mauubos ang mga bibili. Halos nakalimutan ko, nasa karwahe. Ang 520,000 gintong barya na binayaran sa akin ni Sage Albert, kunin ninyo at ilagay sa mabuting gagastusan. Ano? Halos mawala ng bait ang patriarka nang marinig ang numero, napakalaki nito. Muling ngumiti ang lahat. Sa wakas, matatanggal na ang kahirapan na kasama nila sa loob ng maraming taon. Tumango ang patriarka, napakaganda, basta sigurado kang makukuha ang pera, maaari nating tipunin ang mga cultivator, anumang resources, anuman ang gusto mo, kailangan mo pa ba ng iba? Sa ngayon, wala na. Lahat ay nakasalalay sa nawawalang bahagi, doon ko malalaman ang susunod. Kailangan ko lang ng mga blankong scroll at libro para sa aking pananaliksik at huwag akong istorbohin sa darating na panahon hanggang matapos ko ang gusto ko. Oo, ang darating na panahon ay magsisimula sa kampanya para sakupin ang mga naninirahan sa ating bagong lupain sa Bolivar. Nagulat ang patriarka, paano mo nalaman ito? May mga pag-aalsa nga sa ating bagong teritoryo at nagsimula na ang iyong tiyo David na ilipat ang hukbo upang supulan ang lokal na populasyon. Maganda, ipadala sina Cesar, Kian, at Theo sa mga digmaan ng pagsupil at bigyan sila ng sariling batalyon upang magkaroon ng karanasan at masanay sa hukbo. Sabihin kay Tio David na sina Pian at Theo ay ngayon mga adoptive na anak ko tulad ni Cesar, kaya tretuhin siya ng naaayon, sabi ni Robin. Walang problema, siguradong matutuwa ang hukbo kapag nakita nila sila muli. Walang tumutol, masaya sila dahil alam nila ang mga bayani na ginampanan ng 3 sa dakilang digmaan. Tama lamang na magkaroon sila ng parehong posisyon tulad ni Cesar. Kabanata 78. Pinalo ng patriarka ang kanyang hita nang may kasiyahan at mabilis na pinagsama-sama ang lahat. Mahusay, hanggat malinaw na ang lahat, agad kong sisimulan ang pagtatayo ng isang engranding auction hall sa downtown ng Jura at sisimulan ang promosyon para sa pagbubukas nito sa loob ng 2 buwan. Magsisimula rin tayong maghanap ng mga talento sa soul power sa lungsod ng Jura, at sa mga kampanyang militar laban sa mga rebelde sa ating bagong mga lupa. Pagkatapos ay iaanunsyo natin ang pagbubukas ng pangkalahatang recruitment para sa buong kaharian para sa mga may malakas na kaluluwa at mga retiradong kabalyero sa pagbubukas ng auction sa loob ng 2 buwan, ayos ba iyon? Tumango si Robin, ayos ang timeline, sa loob ng 2 buwan maaari nang magkaroon si Zara ng ilang pills at talismans na may angkop na antas para ibenta. Halos nakalimutan ko, hulihin. Kinuha ni Robin ang 2 scroll mula sa kanyang cloak at itinapon kay patriarka, na kinuha at binuksan ang una ng may kasabikan, ngunit agad itong napalitan ng ilang luha na malinaw na nakikita sa kanyang mga mata.
Nag-alala ang mga nakararaming elder sa eksenang ito at isa sa kanila ay mabilis na nagtanong, ano ito, patriarka? May problema ba sa scroll na iyon? Ngumiti ang patriarka at pinunasan ang kanyang mga mata, pagkatapos ay ipinasa ang scroll sa katabing elder, wala naman, basahin mo rin. Nang mabasa ng sheikh, siya rin ay umiyak at ipinasa sa susunod. Ang ilan ay natuwa, ang ilan ay naantig, naipasa sa lahat hanggang sa tuluyan nilang naunawaan kung ano ito. Opisyal nang ipinagkaloob sa kanila ang bagong lupa sa pamamagitan ng isang kautusan mula sa royal family at sa wakas, kinilala sila bilang isang Marquis family. Natutupad na ang kanilang pangarap at ang pangarap ng kanilang mga magulang at lolo't lola. Pagkalipas ng ilang segundo, binuksan ng patriarka ang susunod na scroll at natagpuan ang isang pangakong selyado ni Sage Albert na ang pamilya Burton ay maaaring palawakin ang kanilang nasasakupan hanggat hindi sila lalampas sa hangganan at maaari silang agresibong ipagtanggol ang kanilang interes o umatake. Laban sa anumang personal na problema nang walang pakikialam mula sa royal family sa loob ng 50 taon. Nagulat ang patriarka at mabilis na tumingin kay Robin, ito ba ay? Walang kailangan isipin tungkol sa kahalagahan ng pangakong iyon ngayon, ituon muna ang atensyon sa Marquis na dokumento. Sa dokumentong ito, maaari ninyong opisyal na ilunsad ang mga digmaang pang-subjugation sa inyong bagong lupa at formal na pamunuan ito. At walang ibang pamilya ang susubukang agawin ito nang hindi nagsisimula ng digmaan laban sa atin. Ayoko ring isipin na may pamilyang lalabag sa atin para sa bagong hindi pa nasasakupang lupa. Maaari rin ninyong gamitin ito upang palawakin ang negosyo ng pamilya at kumuha ng mas maraming talento mula sa buong kaharian bilang isang Marquis family ngayon. Basta, sulitin ninyo ito. Okay, aalis na kami ngayon at hayaan kang magpahinga. Tumanggo ng masaya ang patriarka at tumayo upang simulan ang kanyang gagawin, at ang natitirang mga elder ay tumayo rin kasunod niya. Tama si Robin, ang kanilang bagong opisyal na status ay magdadala sa kanila ng mas maraming benepisyo, maging ito man ay pampulitika o pangkomersyo, lahat ay kailangang muling itayo. Sandali, bago umalis ang lahat, sumingit si Bailey, Robin, sinabi mo sa akin na ikulong muna ang iyong kapatid na si John hanggang sa may oras ka para sa kanya, nasa bilangguan na siya mula noon. Dahil narito ka na ngayon, ano ang gusto mong gawin sa kanya? Sigaw na sigaw siya mula nang ikulong natin siya na gusto niyang makipagkita sa iyo. Halos nakalimutan ko ang taong iyon, sa tingin ko hindi siya pwedeng manatiling nakakulong ng matagal, patayin siya. Winala ni Robin ng walang interes. Panipi tuldok. Sabay-sabay na tumugon ang lahat, hindi inaasahan ang sagot ni Robin. Nagtaas ng kilay si Robin, ano? Hindi natin siya pabibigyan ng libreng pagkain at inumin magpakailanman, di ba? Patayin siya, isabit ang katawan niya sa harap ng kanyang bahay ng 7 araw, at pagkatapos ay itapon ang katawan sa labas ng bayan para kainin ng mga hayop. Tahimik ngunit puno ng pagpatay ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Robin, kaya ang katawan ng lahat ng naruroon ay nanginig at ang kanilang mga balahibo ay natayo. Mabilis na sumubok si Caesar na makialam nang marinig ang mga salitang iyon, Ama. Baka may pagkakamali, kahit nagkamali siya ay kapatid mo pa rin, marahil dapat. Manahimik ka. Pagdadala sa iyo sa restaurant sa unang pagkakataon at hinayaan kang hawakan ang sitwasyon ng mag-isa ng hindi tinutulungan ay maaaring ituring na pagkakataon o dahil sa kahinaan ng iyong karakter, ngunit ang smuggling sa iyo palabas ng tirahan ng pamilya ilang oras bago ang kompetisyon. Pagdadala sa iyo sa City Gate. Pagkumbinsi sa iyo na sumama sa mga santo na malinaw na gustong pumatay sa iyo. Lahat ba ng ito ay mga pagkakataon lang? Galit na galit si Robin kay Caesar. Panipi tuldok. Siguro nga ito ay pagkakataon lang, mababang tinig ang sagot ni Caesar, hindi tumitingin kay Robin. Nang makita siya ni Robin, hindi na siya nagpatuloy sa pagsigaw, pagkatapos ng ilang segundo, muling nagsalita, hindi ko pa naririnig ang lahat ng detalye tungkol sa nangyari noong gabing iyon, magtatanong ako ng isang tanong at ang sagot ay magtatakda kung ipatutupad ang parusang kamatayan o ipagpapaliban para sa karagdagang investigasyon, sagutin lang ng tapat, handa ka na ba?
Kumislap ang mga mata ni Caesar, ayaw niyang paniwalaan na ang mabait niyang tiyo John ay may kinalaman sa pagtatangkang pagpatay, kung may pagkakataon siyang mailigtas siya, ngayon ang tamang oras, kaya dali-dali siyang sumagot, sasabihin ko ng tapat, pakitatanong lang po. Tumango si Robin, nang abala na ang mga santo sa kanilang mga laban at nagpasya kayong tumakas kasama sina Kian at Theo gamit ang Darkness Talismans, sinubukan ba siya na pigilan kayong umalis sa anumang paraan? Nagulat si Caesar sa tanong at tumingin sa lupa, hindi siya sumagot. Nang makita ito ni Robin, nakayuko pa rin siya at tumingin kay Pian, totoo ba iyon? Opo, ama, oo, ama. Sinubukan ni Uncle John na pigilan kami ng buong lakas, at inaasahan kung alam niya ang tungkol sa talismans bago ang panahon, baka hinawakan niya kami para hindi siya iwan mag-isa. Walang emosyon ang pagsagot ni Pian. Nang marinig ang ulat, lalo pang nagalit si Robin, ang salot. Kung hindi siya papatayin dahil sa pagtataksil, dapat sana pinatay siya dahil sa sobrang katangahan. Billy, gawin mo ayon sa sinabi ko, ngunit isabit ang katawan niya sa harap ng kanyang bahay ng 2 linggo imbes na isa, at sabihin sa lahat ang ginawa niya, ipakita ang parusa sa pagtataksil sa pamilya, sa pagtataksil sa akin. Walang makakatakas sa parusa, kahit na sila ay aking sariling dugo. Ang pagtataksil ng kasamahan sa institusyon na lumapit upang patayin siya, ang pagtataksil ng taong nag-leak ng impormasyon sa royal family, at ang pagtataksil ng kanyang kapatid John, na muntik nang mawala si Caesar sa kanya. Para kay Robin, na ang landas ay nakasalalay sa sunod-sunod na hakbang ng palihim, ang pagtataksil ay ang pinakamasamang bangungot. Naunawaan ng mga elder ang plano ni Robin at tumango, pagkatapos ay umalis, si Billy rin ay huminga ng malalim at lumabas upang gawin ang kailangan niyang gawin. Matapos malinis ang gusali para kay Robin at samahan siya, tumingin si Robin kay Caesar na malinaw na malungkot pa rin, say alternasyon hindi ko alam kung malungkot ka dahil sa pagtataksil niya o dahil ang pagtataksil niya sa iyo ay magdudulot ng kanyang kamatayan. Anuman ang dahilan, dapat mong maunawaan na mas mahalaga ang iyong buhay kaysa sa sinuman o anuman, at ang sinumang gustong makialam sa iyo, dapat handa na ring mamatay. Panipi tuldok. Pumunta na kayo, pumili ng mga kwarto, ayusin ang inyong mga gamit sa bagong mga kwarto at magpahinga ng gabi. Bukas, 3 tao kayong makikilahok sa higit pang mga laban. At ikaw, Zara, matapos magpahinga ng maayos, simulan mong gumawa ng ilang spirits revitalizing pills tulad ng itinuro ko sa iyo, at gumawa ng ilang iba't ibang uri ng talismans, ngunit unahin mo ang pagpapalakas at pagpapahinga ng iyong soul powers. Mas mahalaga iyon kaysa sa anumang instant na benepisyo na makukuha natin sa auctions, laging unahin ang iyong kalusugan, at kapag natapos mo na ang talismans at cultivation, lumabas at maglibang, mamuhay, at makilala ang iba pang mga babae sa pamilya, ikaw ay botron din gaya nila. Opo, ama. Tumango ang 4, si Theo at Pian na walang emosyon, bahagyang nakangiti si Caesar, at si Zara ay kitang-kitang masaya at excited. Ngumiti si Caesar ng medyo awkward at nagbiro, at ikaw, ama, ano ang gagawin mo? Huwag sabihing magtutuon ka lang sa training at iiwan kaming 3 sa likod mo, nakasabay mo na kami kahit mas nakatuon ka sa research, talagang binabastos mo ang self-confidence namin. Hahaha, huwag kayong mag-alala, may plano ako sa isip ko na hahanapin at maaaring tumagal iyon ng maraming oras, magkakaroon kayo ng sapat na oras na itayo ang inyong mga pundasyon bago ako, ngunit huwag maging tamad. Umalis na kayo, oras na para matulog, at isang bagong simula bukas. Sa parehong araw, kumalat ang balita na ang dugo't kapatid ni Robin, si John Burton, ay pinaslang at ang kanyang katawan ay isinabot sa harap mismo ng kanyang bahay sa isang nakahihiyang paraan. Ipinahayag din na siya ay nagtaksil sa pamilya at nagplano na patayin si Caesar, kaya't hiniling ni Robin na siya ay patayin sa ganitong paraan. Ngunit hindi nito nabawasan ang epekto ng kanyang kamatayan, sa halip, lalong naging nakakatakot ito. Lahat ay nag-aalay ng mga hayop at baka upang gumawa ng isang salo-salo bilang pagdiriwang kay Robin, at iniutos niya ang pagpatay sa sariling dugo't kapatid pagkapasok niya sa lungsod.
Sa sandaling iyon, napagtanto ng lahat na ang cute at nakangiting binata sa karwahe ay malayo sa pagiging mabait. Napagtanto nila na ang taong nagretiro sa mundo sa loob ng 150 taon ay hindi isang matalinong ascetic na walang pakialam sa mundo, kundi isang halimaw na may matinding ambisyon at walang awa. Lahat ay napagtanto na kailangan nilang muling suriin si Robin Burton, upang hindi nila ulitin ang pagkakamali ni John, ang traidor. Gitling gitling gitling. Sa wakas, matapos ang ilang araw ng tuloy-tuloy na paglalakbay, nakatulog ng mahimbing si Robin at ang kanyang mga kasamahan ng higit sa isang buong araw. 2 araw matapos nilang dumating sa lungsod ng Jura, nagpahatid ng palem ang 3 binata kay Robin at Zara, at naglakbay patungo sa mga bagong lupaing pag-aari ng pamilya Burton upang supulan ang mga rebelde at maghanap ng mga talento na may malalakas na kaluluwa, ayon sa utos ni Robin. Bumalik si Zara upang iguhit ang mga talisman, dahil kailangan niyang iguhit ang maraming uri ng talisman bago ang unang auction na magaganap makalipas lamang ng 2 buwan. Kahit ang pattern sa mga spirit revitalizing pills na hindi pa niya nasubukan, pinanood lamang niya si Robin habang ginagawa ito. Bukod sa pagguhit ng talisman, kailangan niyang magsanay upang pataasin ang kanyang antas ng enerhiya. Ang 11 taong gulang na babae ay mabilis na umuunlad patungo sa 8 antas. Dapat tandaan na kahit si Mila, na isang henyo sa cultivation ng kanyang henerasyon, ay hindi pa ganito kalapit sa antas na ito sa kanyang edad. Siyempre, wala pang karanasan sa labanan si Zara, at kung makikipaglaban siya sa isang tao na mas mababa ng 1 o 2 antas, matatalo siya, ngunit kahit ganito, ang bilis ng kanyang pag-unlad sa cultivation ay isang himala sa kasalukuyang panahon. Tungkol kay Robin, nakahanap siya ng isang madilim na silid na hiwalay sa mga aktibidad ng ibang bahagi ng gusali, may sariling banyo sa loob, at nagpa siya na manahimik doon sa susunod na panahon. Pagkatapos alisin ang karamihan sa kanyang obligasyon sa 3 pamilya na alam ang kanyang pagkakakilanlan, dumating na ang oras upang simulan ang isa pang malaking hakbang sa mundo, isang bagay na kung makakamit ayon sa kanyang imahinasyon, magiging pundasyon ng lahat ng hinaharap na plano. At ang bagay na ito ay may kinalaman sa kaluluwa. Sa kasalukuyan, ang espiritual na kapangyarihan sa mundo ay hindi masyadong pinapansin, mas lalakas ang isang tao sa enerhiya, mas lumalakas ang kanyang kaluluwa ng bahagya, na nagbibigay sa kanya ng kailanawan ng isip, pinapahaba ang panahon ng hindi kinakailangang pagtulog, pinapalakas ang konsentrasyon, pinalalawak ang saklaw ng espiritual na pandama, at iba pa. Ipinag-uugnay ito ng direkta sa energy cultivation, kaya kung ang isang sanggol ay may mas malakas na kaluluwa, ibig sabihin may potensyal din siya sa energy cultivation, o iyon ang pinaniniwalaan sa kasalukuyan. Ngunit puno ito ng depekto, bakit ang ilan ay ipinanganak na may mas malakas na kaluluwa kaysa sa karaniwan? Hindi ba't maaaring tretuhin ito bilang isang hiwalay na bagay? Lumitaw ang isa pang ebidensya ng maramdaman ni Robin ang pagbawas ng kanyang espiritual na enerhiya at pagkapagod tuwing gumuguhit siya ng talisman, at ang nawalang soul energy ay bumabalik sa dati matapos magpahinga at mag-meditate. At pagkatapos ng ilang panahon ng pagguhit ng talisman, napansin niya na ang lakas ng kanyang kaluluwa ay bahagyang lumakas, kahit na ang kanyang antas ng enerhiya ay hindi tumaas. Hindi ba't ibig sabihin nito na maaari itong tretuhin bilang enerhiya na maaaring tumaas at bumaba, tulad ng enerhiya ng kalikasan na ginagamit ng lahat mula sa hangin at bato? Kung palalakasan ng kaluluwang ito, hindi ba't lalakas ang kanyang isip at magkakaroon ng mas mahusay na kakayahang tuklasin ang mga pattern sa paligid nito? Hindi ba niya magagamit ang kanyang natuklasan upang sanayin ang maraming pintor ng talisman at bumuo ng sarili niyang hukbo ng mga pintor? Ang mga posibilidad na ito lamang ay sapat na upang pukawin ang kanyang kasabikan sa simula ng ganitong landas. Ang pagsasaliksik sa espiritual na enerhiya ay magbubukas ng paraan upang palakasin ang kaluluwa, na magbubukas ng napakalaking pintuan ng mga hinaharap na posibilidad, at sino ang nakakaalam kung ano pa ang matutuklasan niya. Gitling gitling gitling. Ilang araw na ang lumipas mula nang pumasok si Robin sa kanyang pagkakahiwalay. Ito ang unang pagkakataon na may nagsimulang mag-aral ng higit tungkol sa kaluluwa,
at simulan ng isang bagay mula sa simula ay hindi madali. Ang unang pinili ni Robin ay tukuyin ng eksakto ang kasalukuyang lakas ng kanyang kaluluwa, dahil kung hindi niya alam kung gaano siya kalakas ngayon, imposible malaman kung gaano siya lalakas o gaano kalaki ang kinukuha ng pagguhit ng talisman sa kanya. Hanggang ngayon, nararamdaman lang niya ito, at para sa isang mananaliksik, ito ay biro. Kailangan niya ng batayan upang masukat ang lahat ng bagay tungkol sa kaluluwa. Espiritual na pandama, ito halos ang tanging kilalang aplikasyon ng kaluluwa at maaaring gamitin sa labanan at pagtuklas upang malaman ang lokasyon ng mga target at hulaan ang kanilang susunod na hakbang, at iba pa. Matapos ang maraming pagsusuri, natuklasan ni Robin na ang lawak ng espiritual na pandama ay nagpapakita ng antas ng espiritual na lakas ng isang tao. Ngunit hindi rin ito sapat, dahil hindi ito isang konkretong bagay na maaaring obserbahan at suriin, dahil ito ay pinalalawak sa napakalaking sukat hanggang sa halos wala na ang densidad nito, kung may maihahambing dito, ito ay ang void. Ang magandang balita, hindi tulad ng void, ang kaluluwa ay maaaring kontrolin. Kaya't pinalawak niya ang kanyang espiritual na pandama sa sukdulan, at natuklasan ang paraan upang may compress ang sphere sa paligid niya ng pinakamakakaya nang hindi bumabalik sa kanyang katawan. Matapos ang maraming nabigong pagtatangka, sa wakas ay nagtagumpay siya sa pagbabago ng malaking sphere sa isang mahinang, kumikislap na aura na lumilipad lamang ng 5 pulgada mula sa kanyang katawan at hindi na may compress pa. Sa kanyang mata ng katotohanan, sinuri niya ang aura sa paligid ng kanyang kamay at natuklasan na maaari niyang makita ito ng malinaw at, sa wakas ay natukoy niya ang mga pattern dito. Ang kagalakan ni Robin sa bagong natuklasan ay maihahambing lamang sa kanyang tuwa nang una niyang makita ang mga pattern, isang hindi mailarawang pakiramdam. Anumang kanyang nakikitang pattern ay maaaring gamitin at manipulahin. Ang bagong pintuan patungo sa potensyal na isa pang paraan ng cultivation ay sa wakas ay nabuksan para sa sangkatauhan, kaya't labis siyang nasa sabik. Ngunit ang kanyang kasiyahan at kasiglahan ay naputol lamang 2 araw matapos niyang matuklasan ang mga pattern ng espiritual na lakas. Katok-katok. Binaril ni Robin ang kanyang mga mata ng galit, ano naman ngayon, Zara? Hindi ba't sinabi ko na huwag mo akong istorbohin? Pasensya na, pero may mga mahahalagang tao na gustong makipagkita sa iyo at hindi ko alam kung kailan ka lalabas, isang mahinang tinig na puno ng guilt mula sa likod ng pinto. Alam ni Robin na siya'y medyo mabagsik, kaya umungol siya, say alternasyon alright, lalabas na ako. Tumayo siya, naligo sa banyo ng silid, at nagsuot ng bagong balabal, pagkatapos ay lumabas at nakita si Zara na nakatayo pa rin, naghihintay, at tinanong, sino ang mga mahahalagang taong ito na kailangan kong salubungin? Si Lady Mila, at kasama niya ang iba pang tao. Lahat sila ay naghihintay sa iyo sa opisina ng patriarka. Nagulat si Robin sa sagot, Mila. Ano ang ginagawa niya dito? Okay, pupunta ako para tingnan kung ano ang nangyayari. Gitling. 10 minuto matapos iyon opisina ng patriarka. Nabalitaan kong may gustong makipagkita sa akin. Isang tinig mula sa labas ang nakakuha ng atensyon ng lahat sa opisina, at ilang segundo matapos iyon pumasok si Robin na may ngiti. Ang unang taong nakita niya ay isang napakagandang babae na may nakakapukaw na anyo, at nakatingin sa kanya ng may komplikadong mata. Haha Aunt Mila, paano kita mapaglilingkuran? Nang makita niya si Mila Bradley, hindi niya maiwasang tumawa at agad na subukan siyang gisingin. Shameless. Ang komplikadong ekspresyon ni Mila ay nawala at napalitan ng galit, pagkatapos ay at hinarap ang ibang direksyon. Oh, narito rin si General Edward. Mukhang seryoso ito. Naging seryoso si Robin nang makita ang henyo ng general na nakasupol sa Dolivar, at kasama niya ang 3 iba pang mga saints. Ipagpaumanhin mo ang aking paggalang, marangal na Robin. Tumango si Edward na may ngiti. Robin, ang grupong ito ay mula sa pamilya Bradley at lahat sila ay nais makipag-usap sa iyo. Ngayon na nandito ka, iiwan ko na kayo sa inyong usapan alternasyon. Ngumiti ang patriarka at tumayo, handang umalis. Hindi na kailangan, Uncle Brian, maaari kang manatili dito.
Wala namang lihim na bagay sa pagitan ko at ng Bradleys. Sagot ni Robin, umupo sa malayang upuan, at tahimik na nagtanong, paano ko kayo matutulungan? Kabanata 100. Gitling-gitling-gitling. Robin, alam kong abala ka, kaya diretsyo na ako, mula nang umalis ka hanggang ngayon, halos araw-araw kaming nag-aanalisa at nagkukonsulta kung ano ang maibibigay namin sa iyo kapalit ng pagpapatuloy ng ating relasyon. Sa unang ilang araw pagkatapos mong umalis, labis kaming nalito dahil inakala naming mananatili ka sa pamilya ng hari. Kung iyon ang nangyari, imposibleng mag-alok ng bagay na wala ang pamilya ng hari, ngunit nang malaman naming nandito ka, naging mas madali ang aming gawain. Si Mila ang nag-umpisa at nagsalita, tapos tumingin kay Patriarch Brian. Walang sama ng loob. Walang problema. Tumawa ang Patriarch, alam niya ang halaga ng kanyang pamilya. Ngumiti si Robin, sige, ano naman ang huling desisyon ninyo? Ano ang maibibigay ninyo kapalit ng pagpapatuloy ng ating ugnayan sa negosyo? Marami kaming pera, maaari mong itaas ang presyo ng benta para sa amin, at babayaran ka namin ng 1,000,000 gintong barya taon-taon para suportahan ang iyong pananaliksik. Ngumiti si Mila nang may kumpiyansa. Halos lumusot sa mata ng Patriarch ang kanyang nakita, 1,000,000 gintong barya taon-taon. Maaari kong ibenta ang mga runes sa anumang presyo sa sinuman, kaya't hindi ito pwedeng argumento, at ang 1,000,000 gintong barya na sinasabi ninyo, makukuha ko rin iyon sa sarili ko sa ilang auction, ano pa? Tumawa si Robin. Hamina ang ngiti ni Mila at pumasok ang pagdududa sa kanyang puso, meron kaming napakalaking network sa kalakalan. Maaaring ibigay namin sa iyo ang anumang resources na kailangan mo para sa pananaliksik. Anumang itinuturing na bihira ay makukuha mo ng libre, mga pil, balat ng hayop, metal, lahat ng gusto mo ay magiging sayo. Tumango si Robin ng malakas, magandang argumento pero may kahinaan, nakipag-ugnayan na ako ng maayos sa pamilya ng hari, anuman ang maibibigay ninyo na kaya ng pamilya ng hari, makukuha rin nila, ano pa ang meron kayo? Nagtanong-tanong ang mga santo sa isa't isa gamit ang kanilang mga mata, ang pag-uusap ay hindi umuusad ayon sa kanilang inaasahan. Tumawa si Robin nang makita ang kanilang mga mukha, haha, ano? Hindi ko kasalanan na nakipag-ugnayan ako ng maayos sa pamilya ng hari, ang traidor sa inyong pamilya ang nagbunsod sa akin sa kanilang kamay, kung may dapat sisihin, sisihin ninyo ang inyong sarili. Robin, ipakita mo sa amin ang paggalang, matagal na kaming nakipagtulungan sa iyo, kami ang sumuporta sa iyo mula sa simula, danggit. Mataas na tinig na sumigaw si Mila. Isa lang itong komersyal na relasyon at mas malaki ang kinita ninyo dito kaysa sa akin, pero sige, dahil sa nakaraang relasyon natin, pinapahalagahan ko ang pamilya ng Bradley kaya ibinibigay ko sa inyo ang pagkakataong ito upang kumbonsihin ako. Tandaan, hindi ninyo ako pinagkakalooban ng pabor sa mga alok na iyon, hindi ko na kailangan ang ugnayang ito dahil maaari ko namang ibenta ang lahat sa pamilya ng hari, balik tayo sa paksa, ano pa ang meron kayo? Tugon ni Robin habang nakangiti na parang hindi niya narinig ang sinabi. Nag-atubili si Mila, ito na ang huling barahan na iniisip nila at kung tatanggihan niya ito, mapapasama sila, ngunit sa huli, nag-ipon siya ng tapang at nagsalita, Robin, sa landas na pinili mo, tadhana mong hindi ka magkakaroon ng kapayapaan, kahit hindi pa lubos na kilala ang iyong pagkakakilanlan, nasubukan mo na ang tangkang pagpatay, ano ang mangyayari sa susunod kapag may kaaway ng Black Sun na nakakaalam tungkol sayo. Sa lahat ng paggalang, ang pamilya Burton ay walang sapat na lakas upang protektahan ka sa anumang tangkang pagpatay, kaya't kami na 5 nagtipon-tipon, maaari naming palakasin ang depensa ng pamilya Burton hanggat ikaw ay kasama, at magpapalitan kami upang matiyak na protektado ka saan ka man naroroon, at kung may digmaan na muling magaganap na may kinalaman sa iyo o sa pamilya Burton, makikilahok kami ng libre. Malaki ang ngiti ni Patriarch Brian sa pagkakakita nito, sa kasalukuyan, siya at si Billy lang ang nasa Jersey City at talagang natakot siya sa posibilidad ng tangkang pagpatay kay Caesar. May kasunduan ako kay kanyang kagalang-galang Sage Albert na magpapadala ng ilang mataas na antas na santo upang protektahan ako palagi,
marahil ay nasa labas na sila ngayon, handa nang pumasok kung magkakaroon ng alitan, ano pa ang meron kayo? Ano? Tumayo ang patriarch mula sa kanyang upuan, may matataas na antas na santo pala sa buong Jersey City at hindi niya alam. At napakalapit nila at nakabantay sa Robin buong araw. Nakakatakot, pero nakakaaliw. Ang sinabi ni Robin ay tila fatal blow sa 5 santo, si General Edward lamang ang maituturing na mataas na antas na santo, at nandito siya dahil voluntaryong dumating. Walang kapangyarihan si Duke Gulan na magpadala ng mas maraming santo sa ganitong antas. Bumagsak ang moral nila nang siguradong sigurado sila sa tagumpay, anuman ang ihain nila ay wala sa paningin ni Robin. Robin! Sigaw ni Mila ng galit at nakatitig sa kanya. Tumawa si Robin ng mababa at nag-alsa ng balikat, ngunit hindi siya sumagot. Noble Robin, sa katunayan, wala na kaming ibang maibibigay, ngunit talagang nakapagtataka, matalino ka at alam mong makikinabang ka sa amin bilang isang duking pamilya primo o huli, kaya't imposibleng hindi mo gustong panatilihin ang ugnayan. Ano ang makakasya sa'yo? Hanggat ang aming alok ay hindi sapat, sabihin mo sa amin ang iyong kondisyon at gagawin namin ang aming makakaya. Formal na sinabi ni Edward, hindi pa rin nawawalan ng pag-asa. Ngumiti si Robin at tumingin kay Saint Edward, marahil ay tama ka, General, balang araw ay kakailanganin ko ang Bradleys, at kapag hindi na tayo magkaibigan, hihingi ako at babayaran ng malaki upang makuha ang tulong ninyo. Ngunit hulaan mo, nagawa ko na iyon nang namuhay ako kasama ninyo at nagkaroon tayo ng mahusay na relasyon, ano ang silbi kung mabuti pa rin ang relasyon natin? Sa huli, wala nang ibang ugnayan sa pagitan ko at ng pamilya Bradley kundi simpleng kalakalan at palitan ng benepisyo. Tahimik si Saint Edward, na naghahanda pang makipag-usap at hikayatin si Robin. Dumarating ang pagkakataon minsang sa buhay, dati, ginamit ni Robin si Gulan upang maghayganti, at ginamit ni Gulan ang pangangailangan ni Robin at nakuha ang isa sa pinakamahalaga at epektibong imbensyon niya, ang talisman ng apoy. Dahil dito, napagpasyahan ni Robin na hindi mahalaga kung panatilihin pa niya ang ugnayan sa kanila o hindi, kapag kailangan niya sila, gagawa siya ng mataas na alok upang makuha ang tulong nila, kaibigan man sila o hindi, kaya bakit niya pa hahatiin ang kanyang focus sa pagitan nila at ng pamilya ng hari? Noong nakaraan, mayroong Robin na kailangan ang pamilya Bradley at mayroong pamilya Bradley na kailangan si Robin, ngunit ngayon nabali na ang balanse, hindi na niya kailangan ang mga ito. Sa wakas, naintindihan ni Saint Edward ang nais iparating ni Robin, lahat ng paghahanda nila ay naging walang saysay, hindi na pantay ang relasyon. Sa katunayan, naabot din ng 3 ibang santo ang conclusion at nawala ng pag-asa, kahit ang patriarch ay umiling at napahinga. Ang tanging hindi pa rin nakakaintindi ay si Mila, na nakatitig pa rin ng galit kay Robin. Tumawa si Robin ng mababa nang makita ang galit na tingin niya, tumayo at sinabi, hanggat wala nang magagawa ang Bradleys para sa akin, wala nang kailangan pang pag-usapan, mas marami akong pananaliksik na dapat balikan, kung may maisip kayong alok na sa tingin ninyo ay pwede, alam ninyo kung saan ako matatagpuan. Tapos lumakad patungo sa pinto. Robin, sigaw ni Mila at pinalo ang lupa, alam niyang kapag umalis sila ngayon, hindi na sila babalik, pagkatapos marinig ang kumpirmasyon ng bagong relasyon sa pagitan ni Robin at ng pamilya ng hari, nawalan na ng pag-asa na maibigay ang anumang material na bagay. Para sa kanila, kapag ikinukumpara ang lahat ng maibibigay nila laban sa kayang ibigay ng pamilya ng hari, wala nang natitira. Ngunit hindi huminto si Robin sa paglakad kahit marinig ang sigaw, alam niyang wala na siyang maririnig na bago. Nang makita ito ni Mila, namula ang kanyang mga mata, puno ng luha, malamang, pagkatapos lumabas si Robin sa pinto, hindi na sila magkikita muli, at baka makita niya na lang siya mula sa malayo. Tahimik na pinanood ni Patriarch ang lahat sa gilid. Nagulat siya nang makita ang luha ni Mila at may ideya siyang dumaan sa kanyang isipan na parang kidlat. Biglang tumayo siya at sumigaw, sandali lang. Robin, hindi kailangang komersyal lang ang relasyon mo sa Bradleys. Please subscribe Tinagalog Novela, libre lang yan kaibigan, maraming salamat po.